Diyos Ama, pinupuri ka namin, sinasamba at pinapasalamatan, Panginoon. Lord, tunay nga, Lord, na ang napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat, Lord, dahil nakarating kami sa iyong templo, sa inyong tahanan, O God. I pray, Lord, sa mensahe, patuloy ito na kalawkawin, O God, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Lord, hindi kami lalabas sa lugarang ito, O God, na napakinggan lang namin, O God, yung message, O God, kundi Lord, hanggang sa paglabas po namin ng simbahan na ito, ma-meditate po namin ang inyong salita, may apply po namin ito sa aming mga buhay. Lord, ikaw po yung magsalita para sa akin, at dalangin ko, Panginoon, yung mga wala pa dito, ikaw po yung magdala sa kanila ng may pag-iingat, Panginoon. I pray na yung lugar na to, Panginoon, ay punuin mo, O God, ng inyong presensya. At dalangin ko, Lord God, sa oras na to, Panginoon, walang maitataas, kundi ang pangalan mo lamang, O God. Maraming salamat at patuloy na buksan mo ang kanilang mga puso, buksan mo ang kanilang mga isipan, O God, sa iyong salita. At alisin mo, Lord God, ng distraction, Panginoon, para, Lord, ang bawat isa ay mapakinig ng maayos, Panginoon, na talagang unawain, O God, ang salita mo sa araw na to, O God. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So palakpakan natin ulit si Lord. Ayan, at pwede na po tayong magsiupo. At ang ating topic po ngayong hapon, or ang aking ituturo po ngayon, ay makikita po sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. So babasahin ko po siya sa NIV version at mamaya babasahin ko naman po siya sa magandang balita. So maganda syempre may Tagalog pa rin tayo para mas maintindihan po natin. Sabi po dito, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary. Sino dito yung may kapatid? Lahat pa tayo dito may kapatid. Wala naman siguro nag-iisa dito, no? Ikaw, Dredd, may kapatid ka? Ilan kayo magkakapatid? 5. Pang-ilan ka? Pang-4 sa... So, oo nga, ganun nga. Kami 3, bunso ako. Tapos pangalawa si ate. Tapos yung panganay namin, yun, nandun sa Kuwait. Ayan, sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you are that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary chosen what is better, and it will not be taken away from her. Sa Tagalog po, sabi po dito, 38 to 42, no? Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Diba parang sa isang handaan, no? Ikaw, kunwari may gawain tayo, may birthday party. Ikaw, yung kapatid mo abalang-abala sa pagluluto, sa paglilinis, pag-aasikaso ng mga bisita. Ikaw naman, pinili mo ang umattend sa all out. Diba? Siyempre mainis siyang kapatid mo. Alam na nga merong party dito sa bahay natin. Bakit, inuna pa yung gawain nila. Pwede naman na wag na munang umattend. Tama? Kasi merong party, may handaan, may kainan. Diba? Ayan. So, sabi niya dito, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. So praise God. Ayan. So ang title po ng aking ituturo ngayon, Be focused on the Word of God and not in the world.
Ayan. Be focused on the Word of God and not in the world. So, pag-usapan natin yung dalawang magkapatid. Sige, unahin muna natin si Martha. Ang ugali po ni Martha, siya po ay worried and upset. Ibig sabihin, marami po siyang inaalala sa buhay, and Jesus Christ is not her priority. Diba? Hindi niya priority ang mag-serve kay Lord. Mas mahalaga sa kanya ang mag-serve sa tao. Amen? Diba? Yun ang mahalaga sa kanya. So wala naman pong masama ang mag-serve sa tao. Pero ang hindi mo unahin ang Panginoon sa buhay mo, yun ang masama. Kaya mapapansin ninyo, every weekends, especially Sunday, marami pong occasion po dyan. May binyagan, may reunion, may family gathering, may Father's Day, may Mother's Day, lahat yan. Every Sunday halos ang mga occasion. Tama ba? Marami po ang nagdadahilan, hindi ako makakasimba kasi mayroon akong pupuntahan. Meron kaming gathering, meron kaming mga ganito. Family ko naman to kailangan sila yung unahin ko. So, kailangan kong mag-prepare. Kailangan kong magluto, kailangan kong maghugas. So si Martha, abalang-abala siya, hindi lang sa gawaing bahay. Kung mapapansin po natin, even in spiritual world, si Martha po, hindi po siya ganon kaseryoso pagdating kay Lord. Amen? Tamang tagapakinig lang siya. Tamang kakilala niya si Lord. Kasi meron silang kapatid si Lazarus. Si Lazarus po ay namatay. Yon, si Jesus Christ ang muli niyang binuhay niya si Lazarus. So nakita niya yung kayang gawin ni Lord Jesus Christ sa buhay niya. Tama ba? Sa buhay nila. Lalo na dun sa kapatid niya, namatay nga, nabuhay, diba? So nakita niya kung paano naging Diyos si Lord Jesus Christ sa buhay nilang magkakapatid. Pero hindi si Lord Jesus Christ ang priority niya. Diba tayo minsan ganon? Nakita na natin yung miracle, nakita na natin yung provision ni Lord, nakita natin yung ginawa ni Lord sa buhay natin, but still, hindi pa rin natin inuuna si Lord sa buhay natin, right? Then, pag-usapan naman po natin si Mary. Ang ugali po ni Mary, she is spending more time kay Lord Jesus Christ. She seek first God in her life. Inuuna niya lagi si Lord Jesus Christ sa buhay niya. Mas mahalaga sa kanya si Lord. Maging OA man siya pagdating kay Lord, pero makikinig siya kay Lord. Makikinig siya kung ano ang sinasabi ni Lord at inuutos sa kanya. Wala siya pakialam kahit, alam mo yon, yung kapatid niya ay gumagawa basta siya makikinig. Amen? Basta makikinig siya. Kayo, nandyan kayo, basta dito ako sa church. Diba? Pero kasi tayo, minsan nagiging Martha ang ugali natin. Kasi yan ang dalawang klase rin ng Kristiyano sa church. Si Martha at si Mary. Hindi lahat sa church ay si Mary. Meron po dito Martha pa rin ang ugali. Pwedeng tayo Martha. Alam niyo na ginagawa ko to. Medyo natamaan ako. May pagka-Martha pa rin pala ako. Minsan abalang-abala sa kasi sa bahay, tagaluto, kapag kami lang doon, tagaluto, tagahugas, kung ano-ano. Siyempre, minsan, umaga, nagbabasa ako, minsan iniisip ko, anong oras na? Kailangan ko na magluto, kasi may tubig kami, may oras, kailangan oras ng tubig namin, 1.5 hours lang. Diba, pagtanghali, kailangan ganitong oras. Minsan naiisip ko yun habang nag-aaral ako. Kailangan bilisan ko. Pero ang sikreto doon, kailangan mas gumising pa ako ng maaga. Para pag maaga ka nagising, mahaba yung time ko sa pagbabasa. Pero minsan tayo, dahil abalang-abala tayo sa mundo, hindi tayo nakaka-focus sa Word of God. Pero pinili ni Maria kung ano ang mabuti at yon ang makinig kay Lord. Kung ano ang sinasabi ni Lord, yun ang papakinggan niya. Kaya dito, sabi sa title, be focused on the Word of God and not in the world. Kasi marami pong inaalok ang kaaway sa atin para mawala yung focus natin sa salita ng Diyos. Amen? Ang daming worries. Diba? Ang daming nangyayari na hindi natin inaasahan. Diba kanina, share ko lang, di ko na umagang-umaga, nakareceive ako ng negative na balita. 2 nag-message sa akin. Sabi ko, Lord, parang nawawala yung ko.
Nawawala yung wisyo ko. Parang naiisip ko, parang na-hurt ako, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Pero sabi nga, be focused on the Word of God and not in the world. Kasi ang kaaway nandyan siya para mawala yung focus natin. Amen. Ang dami ginagawa na sa ating pagpapaganda sa ating mga mata. Amen. Ang daming inaalok ang kaaway sa atin para mawala ang focus natin sa salita ng Diyos. Or mawala ang focus natin kay Lord. Pero be focused on the Word of God and not in the world. So lahat kayo nandito, be focused on the Word of God and not in the world. Amen? Amen. Hindi pa naman tayo, or kayo, hindi pa naman kayo agad-agad na focus sa Word. Pero, papunta na tayo sa exciting part. Amen? Pa-exciting part na tayo. Alam niyo, exciting part yun kapag lumalalim ka sa Word of God. Alam mo yung dumarating ka sa point na nagkakaroon ka na ng hunger and thirst sa Word. Yung gusto mo na lang, salita na lang ng Diyos ang pakikinggan mo. Gusto mo na lang lagi kang nasa church. Gusto mo na lang lagi kang nasa gawain ng Panginoon. Ayaw mo talagang nakaka-skip. Alam mo yun, yung ganong pakiramdam na unti-unti nagiging Mary ka na. Sino ka ba? Ngayon, tatanungin kita, you know yourself, Martha ka ba? Or si Mary? Diba? Anong mahalaga sa'yo? Word of God or yung binibigay ng world? Diba? Kainan na! Diba? Gala tayo, bes! Diba? Pero gawain ng Panginoon. Andun tayo sa galaan. Dati na-review ako ng kakilala ko. Kasi Sunday yun, di pa ako ganun kalalim kay Lord. Hindi ako makakating kasi atin ako sa binyag dahil ninang ako. Sabi niya sa akin, unahin mo muna si Lord bago ka sa binyag. Na-hurt ako. Na-hurt talaga ako. Kaya ba nila naiintindihan yun? Ninang ako. Pero habang tumatagal ako sa faith ko, naiintindihan ko kung bakit. Bakit ko naman pala ipagpapalit si Lord para sa binyag? 'Di ba? Bakit ko naman pala ipagpapalit si Lord sa kasal? Lalo na paggawain niya. Mas mahalaga pa rin dapat ang Diyos sa kahit ano pa man. Amen? Kaya be focused on the Word of God and not on the world. So, focusing on the Word of God, ito ay merong yung pagfo-focus natin sa Word of God, meron itong kayang gawin sa buhay natin. Amen? So, ano ko lang ulit, yung pagbibigay mo ng oras ngayon para umattend, hindi mo ito kalugihan. Diba? Kahit na minsan, alam nyo, na-appreciate ko kayong lahat kasi yung ibang tao kasi tumitingin sila na gusto na nila marami agad. Yung parang yung mga nasa mall, pero kayo pinili nyo pa rin na pumunta dito. Pinili nyo pa rin sa Jesus the Rock Buendia Makati. Kahit hindi tayo kasantulad ng nasa cinema, darating din tayo doon kasi papunta na tayo sa exciting part. Kailangan lang natin trabahuhin, kailangan lang natin gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin para dumami tayo sa loob ng simbahan. Marami ang mga tao na madala natin sa Panginoon. So focusing on the Word of God, number 1, make you understand the deity of Christ. Make you understand the deity of Christ. Pag sinabing deity, ito yung pagka-Diyos ng Diyos. Amen? Deity means ito yung pagka-Diyos ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi po lahat sa atin ay naiintindihan natin kung ano ang pagiging Diyos ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi sa kanyang salita sa unang Juan o 1 John chapter 5 verse 20, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Alam niyo, kapag kayo ang nag-focus sa salita ng Diyos, maiintindihan mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Iba kasi yung narinig mo lang. Ang Diyos kasi ay mabuti. Ang Diyos kasi ay mapagbigay. Ang Diyos kasi ay mapagpatawad. Pero iba kapag ikaw ang nakatuklas doon. Amen? Kasi kapag ibang tao, minsan hindi pa natin masagap. Amen? Hindi natin matanggap. Amen? Pero kapag mismo ang salita ng Diyos ang nagsalita sa iyo, maiintindihan mo ano ba dapat si Lord sa buhay mo. Kaya maganda ikaw ang nakaka-discover.
Amen? Andyan ang leader mo, andyan ang pastor mo para sabihin kung sino si Lord sa buhay mo. Pero maganda ikaw mismo ang makadiscover ng pagiging Diyos sa buhay mo. 'Di ba? Para maniwala ka. Ang Diyos na mismo ang magsasalita sa'yo. 'Di ba? Alam mo kapag naiintindihan mo yung pagka-Diyos ng Diyos sa buhay mo, siya lagi ang uunahin mo sa buhay mo. Hindi kung sino-sino at hindi kung ano-ano. Amen? Kasi nakikilala mo, naiintindihan mo na siya ay Diyos. He is above all names. He is the King of Kings, Lord of Lords. Diba? Ibig sabihin, mataas ang Diyos. Walang pwedeng makapantay sa Panginoon kahit ang boss mo, kahit ang magulang mo, kahit ang kapatid mo, walang ibang makakapantay, kundi ang wala talaga. Siya ay nag-iisang Diyos lang. Kaya hindi natin siya pwedeng ipagpalit kahit kanino at kahit kung sino-sino. Amen? Kaya ang araw ng linggo mo ay hindi mo yan ipagpapalit. Amen? Hindi mo ipagpapalit ang linggo mo. Kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, kung alam mo naman na hindi talaga, hindi siya fixed, Saturday, Sunday, ang off, sabihin mo pa lang upon application mo na you need Saturday or you need Sunday off. Kasi naiintindihan mo, si Lord Jesus Christ ay Diyos. Na dapat every Sunday, nasa tahanan ka ng Diyos. Amen? Hindi kung kani-kanino kang tahanan napunta. Amen ba? Kung kani-kanino tayong bahay pumupunta. Nakikikain ka sa kapitbahay mo linggo-linggo. Kumain ka muna sa tahanan ng Diyos at saka ka makikain sa kapitbahay mo. Diba? O kaya pumunta ka sa mall after mong magsimba. Amen ba? Or dahil panghapon tayo, umaga, mag-mall ka, then sa hapon, magsimba ka. Diba? Binibigyan tayo ni Lord ng flexible time eh. Pero tayo hindi natin naiintindihan kasi hindi mo naiintindihan ang pagka-Diyos ng Diyos. Kaya every Sunday, dapat, alam ninyo, nagsiset kayo lagi ng standard para sa sarili ninyo. Pag Sunday may gawain, ay hindi po ako pwede dyan. Kasi Sunday eh. Meron kayong team building Sunday, ay hindi po ako pwedeng makasama kasi Sunday po yan kay Lord. Dapat tumaas yung respeto mo sa Panginoon. Tayo kasi, pinagpapalit natin si Lord sa swimming pool lang. Pinagpapalit natin si Lord sa beach. B-E-A-C-H. Pinagpapalit natin siya shopping. Diba? Tuwa nga ako, sabi ng mama ni Eliana, pina-online ko lang pala ni nanay mo. Kasi magsha-shopping daw kayo, pero sinusubo ka lang daw niya. Pero sabi niya, hindi daw. Magsisimba daw siya. May ibang araw pa naman daw para sila ay mag-shopping. Nawa, sana all. Diba? Lalo na pag-shopping, bata. Wow, bibilan ako ng mama ko. Diba? Kapag nanay mo na nag-aya sa'yo, diba? Siyempre, alam mo na. Diba? Iba kasi pag ang magulang na nag-aya, ibig sabihin may pera yun. Diba? Pag di ka inaya, ibig sabihin baka wala na masyadong budget. Tama ba? So, kapag naiintindihan mo yung deity ni Lord Jesus Christ, siya ang uunahin mo. Kapag ikaw ay focus sa Word of God. Amen? Pag di ka focus sa Word of God, di mo maiintindihan yung pagka-Diyos ng Diyos sa buhay mo. Iba ang uunahin mo. Amen? Dapat lagi natin matandaan, He is a King of Kings, Lord of Lords. Siya ang nag-iisang tunay na Diyos, siya ang Diyos. Diba? May asawa ka, pero ang Diyos mo ay si Lord. Kung pinipigilan ka ng asawa mong magsimba, sumunod ka kay Lord. Pero huwag mo siyang awayin. Ipaintindi mo sa Kanya. Alam mo, kaya nga tayo nag-meet dahil kay Lord eh. Diba? Nagkakilala tayo dahil kay Lord. Or kung pinipigilan mo ko magsimba, ibig sabihin hindi ka padala ni Lord. Ibang nagpadala sa'yo. Sino kaya nagpadala sa'yo? LBC. Diba? Ganun lang yon. Dapat marunong tayo na intindihin yung salita ng Diyos. Diyos siya, dapat siya ang higit sa buhay natin. Hindi ang boyfriend mo, hindi ang girlfriend mo, hindi yung pag-aaral mo. Nandyan na lang yon.
Dapat, pero si Lord pa rin. So, ipapaintindi sa atin ng salita ng Diyos ang pagka-Diyos niya. Amen? Maiintindihan mo. So, pangalawa, leads you to imitate Christ. Ayan. Leads you to imitate Christ. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kapag ikaw ay nakafocus sa salita ng Diyos, dadalhin ka nito para gayahin mo si Lord Jesus Christ sa buhay mo. Alam mo, kapag ikaw ay matindi ang meditation mo sa Word of God, maiintindihan mo kung ano ang character or ugali ng ating Panginoon. Kasi ang pastor or leader or yung kapwa mo, pwede pong magkamali po yan. Pwede ako magkamali. Pwedeng may makita kayo sa akin na hindi ganyan ang ugali ni Lord. Amen? Pero kung ikaw ay may Word of God, nagpo-focus ka sa Word of God, makikita mo dito, ay ganito pala si Lord. Amen? Forgiver pala si Lord eh. Generous pala si Lord. Diba? Si Lord, servant siya. Hindi siya nagpaka-Diyos. Diba? He is very humble. Diba? Kaya ikaw, gagayahin mo si Lord. Diba? Kaya dapat hindi tayo nag-a-idol ng iba or hindi tayo nag-a-idol ng mga tao. Dapat ang i-idol natin sa buhay natin ay si Lord Jesus Christ. Amen? Kasi yun ang tamang gayahin. Kaya minsan ginagaya natin yung mga artist, pati pananamit nila, pati pagsasalita nila, lahat na ginaya. Pero si Jesus Christ hindi ginagaya. Pero paano nga natin magagaya si Jesus Christ kung hindi naman tayo nakafocus sa salita ng Diyos at nakafocus tayo sa mundo? Amen? Amen? Kaya kung gusto mong magbago ka, mag-focus ka sa Word of God, intindihin mo yung salita ng Diyos. Amen? Kala na ngayon, tinuturuan na tayong magbasa. Tinuturuan tayo mag-devotion. Intindihan natin. Hindi naman sinabi dito na basahin mo yung buong Bible eh. Huwag po kayo magbasa ng buong Bible or maraming chapters sa isang araw. Baka hindi nyo po masagap lahat po yun. Ang mahalaga po kay Lord, nagbabasa po kayo kahit isang chapter lang yan a day at iniintindi mo kung ano yung binabasa mo. Minimeditate mo at hihingi ka sa Lord ng guidance para may apply mo ang salita ng Diyos. Amen ba? So, kapag ikaw ay nag-focus sa Word of God, ililid ka nito para gayahin mo si Jesus Christ. Hindi yung pagka-Diyos niya, kundi yung character ng Lord. Amen. Kasi alam ninyo, sa buhay po natin, napakahalaga po ng character natin. Lalo na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Gustuhin man natin or hindi, tinitingnan po ng mga tao yung character natin. Nagpe-preach ka, bakit ganyan ugali mo? Diba? Palasin ba kay Elia na nasagot ka sa magulang mo? Diba? Nag-church ka, palamura ka naman. Okay lang nagmagmura sa umpisa. Kung bago ka sa pananampalataya, hindi mo agad yung mababago. Pero habang tumatagal ka sa Panginoon, nawawala yun. Nawawala yung pusa na yun. Kasi yung presensya ng Panginoon ay nasa yun na. Kaya unti-unti nako-convict ka na, hindi mo siya ginagawa, yung mga maling ginagawa, hindi na natin gagawin. So, focusing on the Word of God leads you to imitate Christ. Okay? So, imitate natin si Lord, yung character niya. Amen ba? Amen. Medyo mahirap sa umpisa, pero hindi naman talaga natin yung kayang gawin sa sarili lang. Kaya natin siya with the help of God. We need just to submit to God. Kailangan lang magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Para mabago tayo yung character natin. So, imitate natin si Lord. Oo, may leader ka na hinahangaan mo. Pwedeng ako, hinahangaan ninyo. Pero wag niyo akong sobrang hangaan. Hangaan niyo lang yung paglilingkod na ginagawa ko. Pero hanggang doon lang. Pero yung the best na naglilingkod talaga ay si Lord. Kasi pag ako na lang sobrang hinangain ninyo or leader nyo, idolatry na po yun. Idolatry, sinasamba ninyo, yung leader nyo or pastor ninyo, hindi po tama yun. Diba? Wala tayong pinagkaiba na sumasamba ka sa santo. Diba? Ganun lang din yun eh. Amen? Kapag ikaw ay umahanga sa tao nang higit sa Panginoon, idolatry na po ang tawag. Amen? Hanga ka sa kaibigan mo, pero sa Diyos hindi ka hanga-hanga. Idolatry. Amen? Hanga ka sa artista, pero kay Lord di ka hanga-hanga. Idolatry po yun. Idolatry.
At isa po yun sa ayaw po ng Diyos, meron tayong idolatry sa buhay natin. O kaya naman, hindi man ibang tao, hindi man bagay, pero idolatry mo ay sarili mo. Gandang-ganda ka sa sarili mo, puring-puri mo yung sarili mo. The best ako, makagaling ko talaga. Magaling ako sumayaw, magaling ako kumanta, maganda pa ako, gwapo pa ako, lahat na. Diba? Hindi ka na tumigil sa kakasalamin. Kakatingin mo sa sarili mo that you are fearfully and wonderfully made by God. Which is correct. Correct naman yun. Pero yung wag naman yung sobra. Diba? Nung kulang na lang kala mo, hindi ka na matanggal sa salamin. Gandang-ganda sa sarili mo. Wala ka na inatupag, kundi sarili mo. Diba? Hangang-hanga ka sa sarili mo. Idolatry po yun. Hindi lang po kasi sinasabing idolatry. Kasi minsan yung iba, yung tinutukoy lang nilang idolatry, yung mga saints, mga kahoy na santo. Hindi lang po yun. Pwede rin po nating maging idolatry ibang tao, sarili natin mismo. Ina-idol natin masyado. Kaya, kapag ikaw ay focus sa Word of God, ililid ka nito, na i-imitate mo si Lord Jesus Christ sa buhay mo. So, pangatlo, last one, focusing on the Word of God gives you wisdom and knowledge. Ayan, focusing on the Word of God gives you wisdom and knowledge. Sabi sa word niya sa Proverbs chapter 2 verse 6, "For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding." Gives you wisdom. Alam ninyo, ang wisdom kasi, ito po ay nanggagaling po sa ating Panginoong Hesukristo. Yung wisdom. You are becoming wise. Pero, ito pa, take note. Ang wisdom po, ito yung nalalaman mo, yung kalooban ng Panginoon. Kasi ang wisdom po, ayan, you will discern what is right and wrong. Pero actually, madali lang naman malaman ang mali. Tama? Madaling malaman ang mali. Maling magsinungaling, maling uminom ng alak, maling ganito, maling mga ganitong bagay. Alam natin yon. Alam na natin ang mga mali. Malalaki na tayo. Amen. Di tayo bata na katulad ni Liam, hindi niya alam kung anong mali tama. Basta kakain lang siya, maglalaro lang siya. Di ba, Luke? Ganun lang yun. Pero kapag ikaw malaki na, alam mo na yung mali. Pero ang wisdom, pumapasok po siya, ito yun akala mong tama, pero hindi naman pala tama. Amen? Ito yung sinasabi natin, naramdaman ko naman na tama naman yung ginagawa ko. Wala naman akong masasaktan na ibang tao, wala naman akong maaagrabyadong ibang tao, or sabihin natin, ito talaga yun, nakahanap ako ng sign. At peace talaga ako dito sa ganito. Pero ang wisdom po, ito po yung nalalaman po natin, yung will ni Lord. For example, mag-a-apply ka ng trabaho. Mas malaki ang sahod ng isang in-applyan mo at itong isa ay sakto lang. Or sabihin natin, pantay ang sahod. Pantay. For example, 50,000, 50,000, parehas. Itong isa, bago. Bago tong isang trabaho na to. Diba? Tapos yung isa, luma na. Doon ka na galing Pares naman na binibigyan ka ng magandang offer. Tama? Binibigyan ka ng offer. Tinasan pa nitong isa yung sahod mo. Di ba parang mas maganda? Kasi mas mataas ang sahod mo. Doon gumagana yung wisdom. Kapag nag-focus ka sa Word of God, madidistinguish mo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa'yo. Doon sa trabaho na yon. Amen? Pipiliin mo yung bago or pipiliin mo yung luma. Pero yung bago pala, magiging dahilan pala para kuba ka sa trabaho. Kukunin lahat ng oras mo. Pero yung isa, hindi naman ganun. Pero halos parehas lang din naman. So doon po pumapasok yung wisdom. Ito yung feeling mo tama, pero hindi naman pala tama sa harapan ng Panginoon. Or tama naman yung motibo mo. Example ulit, you want to help other people. Diba? Gusto mong tumulong, tama naman ang tumulong. But not all the time, we need to help. Alam niyo kung bakit. Tutulungan mo yung taong tamad.
Diba? Ayaw magtrabaho. Tutulungan mo ba yung ayaw magtrabaho? Diba? Naawa ka kasi wala siyang trabaho. Pero, ilang taon na ba siya walang trabaho? Diba? Yung mga ganun. So, iba ka po kasi yung tamad na hindi naman gumagawa ng paraan. Diba? Hindi nagbe-business, hindi wala pang ginagawa sa loob ng bahay, yung mga ganun. Pero, kapag ikaw ay may wisdom, syempre, hindi sa lahat ng oras tutulungan mo siya. Ang gagawin mo, tutulungan mo siya kung paano siya makabangon, tuturuan mo siya kung paano makapagsimula, tuturuan mo siya kung paano makapag-apply, yung mga ganong bagay. So, doon po pumapasok yung wisdom. Kaya nagkakaroon tayo ng wisdom and knowledge. So, hindi ka maloloko ng emosyon mo, sitwasyon, or sinasabi ng ibang tao. Amen? You will discern what is right and wrong. Yan. Yun nga. Like nang wala namang masama, kung gagawin ko ito, magaan naman yung pakiramdam ko. Tama naman yung motibo ng puso ko. Diba? Kung gagawin ko naman ito, siguro wala namang ibang mangyayari. Yan. Pero tandaan ninyo, yung wisdom and knowledge, binibigyan ka nito ng katalinuhan talaga. Kasi yung talino mo, talino ng Diyos yun. Kaya alam ninyo may mga salita ng Diyos, tapos nakikita sa kanilang pamumuhay, feeling nila ang tali-talino. Diba? So, hindi mo na ginagawa yung mga mali. Sabi, dito matalino ka kapag si Lord ang inuuna mo sa buhay mo. Wisdom yun kapag you seek God first in your life. Yan. Yung hindi inuuna si Lord sa buhay nila, sorry to say, medyo walang wisdom po yun. Amen? Kasi, hindi nila naiintindihan kung sino si Lord sa buhay nila. So, meron lang silang worldly knowledge. Alam niyo kung saan pumapasok yung worldly knowledge. Maiintindihan naman ng Diyos kung hindi ka magsimba ngayon. Maintindihan naman ng Lord yan. Amen? May trabaho ka pagod ka diba? Yun yung binibigay sa atin ng mundo, yung ganong kaisipan. Maiintindihan ka naman ng pastor mo, diba? Source of income mo yan. Ba't ipagpapalit mo sa church? Diba? Kung naintindihan mo si Lord Jesus Christ, ang Diyos mo, syempre, He will provide all our needs. Malayo ang bahay mo. Malayo bahay natin. Malayo. Doon ka na lang sa Central Eliana, balik ka na doon. Doon ka naman galing Diba? Isang konting kibot mo lang, nandun ka na sa church nyo. Diba? Pero pinili mo pa rin dito. Diba? Angela, yun Diba? Doon kayo. May church naman doon Di pa kayo mamumblema sa pamasahe. Diba? Pero pag meron kang wisdom, isipin mo, dito ako nag-grow Diba? Nung time na walang-wala ako, nung time na malungkot ako, ang church yung nagpalakas sa akin Dito ako natuto. Dito ako nag-grow. Wisdom yun from the Lord. Pero kapag wala kang wisdom ng Lord, sasabihin, huwag ka na dyan, malayo, mapapagod ka lang. Diba? Linggo-linggo mag-iisip ka pa ng pamasahe mo. Diba? Konti nyo lang. Darating ka pa sa church, konti lang kayo. Diba? Doon ka na lang sa mall, marami pa doon. Diba? Dami doon. Diba? Hindi nga kayo magkakakilala Mga ganon. Pagkatapos pa natin doon, pwede pa tayong mamasyal. Diba? Doon sa Malacan Church, hindi ka sisitahin doon. Dito i-chat ka talaga ng pastor Kahit di ka disciple, i-chat ko kayo diba? Saan ka na? Sisamba ka ba bukas? Sa ibang church, hindi ka gaganunin. Hindi ka papakialaman. Sa Gisdarak Bendia Makati, pakialaman rin pastor dyan Lahat na lang pinapakailaman Diba? Chat ng chat, ang kulit. Diba? May leader naman ako. Doon na lang ako sa leader ko mag-inform. Tinutulungan ko lang yung leader ninyo. Diba? Baka mahirapan Baka mahirapan sa inyo Diba? So, nagbibigay ito ng knowledge sa atin kapag focus tayo sa Word of God. Ayan. So, yun nga, hindi mo sasabihin na malayo bahay mo. Kung ikaw lilipat ng bahay, siguraduhin mo, natin ka pa rin dito. Wala namang problema, lumipat ka ng bahay Ang mahalaga, dito ka pa rin. Huwag yung magdadahilan kayo sa akin, layo kasi ng bahay ko Wala akong pamasahe. Alam mo naman pala Layo-layo ng bahay mo, tapos lilipat ka pa. Yung mga ganun bagay. So, tandaan po natin, ang wisdom from the Lord, hindi si Lord yung mag-a-adjust sa atin. Kundi ikaw ang mag-adjust kay Lord.
Amen. Huwag tayong VIP na kailangan si Lord ang mag-a-adjust para sa atin. Amen? Diba? Kung may wisdom and knowledge ka from God, maintindihan mo. You need to be flexible. You need to be adjustable. Basta kay Lord. Mag-a-adjust ka talaga. Diba? Kung tingin mo trabaho mo, puyat-puyat ka, mag-adjust ka, ganun talaga. Diba? Pagod ka, wala ka pang tulog, ganun talaga. Amen? Pagod ka talaga. Kay Lord Umpisa pa lang, alam mo na eh. Diba? Di ko may nano kay Leia dahil call center siya. Kung alam mo, ikaw, call center agent ka, graveyard shift ka, diba? Alam mo na eh. Alam mo na mapupuyat ka. Pero kung ikaw ay puyat, you need to sacrifice para sa gawain ng Panginoon. I've been there po. For 2 years po, international account po ako. At yun po, physical church pa kami nun ha. Hindi tayo ngayon online, isang beses lang tayo magsisimba eh. Diba? Hirap na hirap pa yung mga tao sa church magsimba tuwing linggo. Doon. Ang kung alam niyo dati, talagang halos araw-araw nasa simbahan kami. Physical church yun. Schooling pa kami. May gawain pa kami pag weekdays. Ba? Physical yun ha. Pero sabi ko, hindi ko yata naramdaman dati na napagod ako. Kahit na physical church kami. Hindi ko naramdaman na ganito-ganyan. Kasi na-enjoy ko, naiintindihan ko. Pinasok ko tong trabaho na to eh. Ito magre-reklamo na ganito-ganyan. Siyempre, isa pa lang, alam ko na. Kailangan ako mag-adjust. Kaya nung time na hindi ko na talaga kaya, nag-resign po ako. Naganap po ako ng trabaho pang umaga. Dahil sa favor ng Lord, nakatagal po ako sa company po namin ng 3 years with Saturday, Sunday off. Alam mo yung mga ka-team ko, off nila, Tuesday, Wednesday, pero ako Saturday, Sunday off. Pagdating ng Saturday, Sunday, pagdating ng weekdays, dahil naka-off sila, syempre naka-bandera ang score natin. Kasi makikita yun. Diba? Pero praise God naman, dahil lagi tayong promoter, laging mataas po ang score natin, hindi naman po ako napahiya. Hindi ko naman napahiya ang Diyos sa buhay ko. Kasi kahit ako po ay nag-iisang pumapasok po sa time na naka-off sila, may pagmamalaki ko pa rin yung Diyos sa buhay ko because of my score. Diba? Hindi napahiya ang boss ko na pinagbigyan niya ako sa request ko. Amen? So, dapat alam natin yung kalalagayan natin sa harapan ni Lord. Magbigay yung word kasi ni Lord, binibigyan tayo ng wisdom and knowledge na to. Knowledge. Diba? Hindi lang logic knowledge. Hindi lang yung iniisip lang natin, kundi ibang wisdom yung nanggagaling kayo. Kaya tatalino ka talaga eh. Hahasa ka talaga. Kaya kapag tayo ay nakafocus sa mundo, talagang tatalas po ang ating pag-iisip. Tatalas po ang discernment po natin. Hindi tayo basta-basta mag-give in. Hindi tayo basta-basta maniniwala. Hindi ka basta-basta maloloko ng tao. Hindi ka basta-basta maloloko ng emosyon mo. Higit sa lahat, hindi ka maloloko ng demonyo. Kasi meron kang wisdom and knowledge from the Lord. Yun ang nangyayari sa mga taong focus sa salita ng Diyos at hindi sa makamundong bagay. Diba? Hindi ka makakapag-focus kapag ang iniisip mo lagi pangarap mo. Alam ninyo, hindi po masamang mangarap. Kasi yan po ang nagbibigay ng buhay sa atin, yung pangarap po natin. Amen? Pero kung araw-araw na lang, pangarap mo na lang iniisip mo, baka nagiging makamundo ka na pala. Pangarap mo magkakotse, pangarap mo magkabahay, pangarap mo yung ganito. Araw-araw ganun na lang yung iniisip mo. Wala ka nang iniisip para sa Panginoon. Diba? Hindi ka na nakafocus sa salita ng Diyos. Sasabihin ko po sa inyo, bilang nagsiserve kay Lord, hindi pa po ako pastor po noon, hindi po ako mapapangarapin. Minsan nga iniisip ko, poor-minded ba ako? Parang iniisip ko, bakit ganito ugali ko? Bakit parang hindi ako nangangarap? Hindi talaga ako nangangarap ng kung ano-ano. Hanggang sa sabi ko, Lord, mangangarap ako, pero ang papangarapin ko sa buhay ko is magawa ang kalooban mo. Dumating ako sa time na, Lord, handa po ako mag-sacrifice, handa po ako na mahirapan, kahit ganito.
Hindi ko po yun pinangarap. Ay, hindi ko po pinangarap yung talagang sobrang ganda ng buhay. Basta ang gusto ko lang maglingkod, gusto ko lang masunod si Lord sa buhay ko. Sabi ko, Lord, bakit ganito ako mag-isip? Parang extreme ba ako masyado? May mga ganun akong mindset. Bakit puro na lang si Lord yung iniisip ko? Parang wala na akong pakialam. Pero nangarap din po ako na maging TL, nangarap po ako maging boss. May mga nakaka-chat po ako na dati kong agent. Sabi nila, ma'am, akala ko TL ka na or OM ka na. Ang dami ko talaga nakachat na agent ko dati. Kagabi may nag-message sa akin. Nagkakwentuhan kami. Sabi ko, pastor na ako. Ganun ba? Akala ko TL ka na or OM ka na. Nangarap ako ng ganun. Pero habang tumatagal din, nawala rin yung ganun kong desire. So, binigyan ako ni Lord ng wisdom and knowledge sa mga bagay-bagay. Kasi minsan, dahil sa dami po nating pangarap, nawawala na po pala yung focus natin sa salita ng Diyos. Amen. Nawawala na pala yung tiwala natin sa Word of God at mas iniisip na natin kung paano mangyayari yung bagay na yun sa buhay natin. Alam niyo yung dumarating tayo sa time na pinangungunahan na natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Alam niyo yung sasakyan namin, hindi naman talaga namin yung sobrang pinangarap eh. Nag-isip lang kami, magkaroon kami sa sasakyan kasi kailangan namin yun eh. Pero inisip ko, paano? Wala naman kami pera. Wala kami pera para bumili ng ganun agad-agad. 'Di ba? Pero si Lord, alam niya yung pangangailangan mo, alam niya yung desire mo na naglilingkod ka sa Panginoon, kaya ni-reward naman ni Lord yon. 'Di ba? Nagkaroon kami ng service ngayon, na sasakyan na wala kaming binayaran. 'Di ba? Ang nagbayad nun yung kapatid ko, yung panganay po naming kapatid. Na hindi po talaga yung naglalabas yung pera na sabi ko para lagi kami nag-aaway. Kasi syempre iba talaga. Pero makikita natin yung pagkilos ni Lord. Alam mo yon, yung hindi ka masyadong nasa sidetrack sa mundo. Yung dumarating kayo sa time na kino-compare nyo na yung sarili ninyo sa dati yung kaklase. Siya, may nandun na. Bakit ikaw ganito pa rin yung kalagayan mo? Bakit walang nangyayari? Diba may ganun? Pero, inaalaw ni Lord na mangyari yun kasi gusto niya, nakafocus ka lang sa salita niya. At hayaan mo unti-unti nangyayari yung salita niya sa buhay mo. Na hindi ikaw ang nangunguna, na hindi mo siya pinangungunahan. Amen? Kaya bibigyan ka talaga ng wisdom and knowledge nito eh. Kaya hindi ka kaagad mag-give in sa trap ng enemy sa buhay natin. Alam ninyo, reminder for us, ang enemy nandyan to steal, to kill, and to destroy. So gusto niya kung ano yung pinaghirapan natin, alisin niya sa atin. Kung paano tayo nag-start sa paglilingkod, gusto niya mawala yun sa atin. But if you have wisdom and knowledge from the Lord, hindi tayo basta-basta matatrap. Kaya the more na naguguluhan kayo, hindi nyo alam yung gagawin ninyo, sunod-sunod yung problema yung nangyayari, diba? You are worried sa mga nangyayari. Just focus on the Word of God. Kapag ikaw ay nalilito, magbasa ka. Sabi mo sa sarili mo, kailangan ko magbasa para makatanggap ako ng word from the Lord. Yun ang kailangan kong pakinggan. Kasi marami talaga manggugulo sa isipan natin. Marami po yan. Hindi ko po sasabihin na wala. Madami kahit sa akin, marami po. Pero kapag ikaw ay nag-focus sa salita ng Diyos, bibigyan ka nito ng wisdom and knowledge and you will become wise. Amen? You will become wise. So, recap lang tayo. Focus on the Word of God. Number 1, makes you understand the deity of Christ. The second one leads you to imitate Christ. And the third one gives you wisdom and knowledge. And the conclusion, be a better person. Always prioritize God in your life. Be focused on the Word of God and not in the world. So, yun lamang po, patuloy na reminder sa atin, be focused on the Word of God and not in the world. Okay? Be focused on the Word of God and not in the Word. So, yun lamang po, palakpakan po natin si Lord.